Minsan, hindi galit ang pinaka nakakapagod na emosyon sa pamilya, kundi yung pakiramdam na paulit-ulit kang nag-aalala sa isang tao na para wala namang pakialam kung nasasaktan kayo. Sa isang maliit na apartment sa Baclaran, may isang ate na unti-unti nang napapagod intindihin ang kapatid niyang lalaki. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil parang siya na lang ang nag-iintindi. Welcome sa Silip sa Buhay Pinoy. Mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Mara. 29 years old, tahimik lang ang buhay niya. May regular na trabaho sa city, kasama niya sa apartment ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Carlo. Matagal nang wala ang kanilang ama, kaya kahit hindi nila sabihin, alam ni Mara na importante sa kanila na magtulungan bilang pamilya. Si Carlo ay 26 years old. Hindi niya natapos ang college. Pinili niyang magtrabaho sa isang fast food chain. Hindi naman yon problema para kay Mara. Ang kinakatakot niya, parang wala pang malinaw na direksyon ang kapatid niya. Minsan, nasabi ni Mama habang nagluluto ng hapunan, Basta sana matuto lang siyang tumayo sa sarili niyang paa. Earlier that year, nakipag-break si Carlo sa matagal niyang girlfriend. Akala ni Mara, baka ito na ang pagkakataon para mag-focus muna siya sa sarili niya. Pero hindi nagtagal, may bago na namang girlfriend si Carlo. At sa pagkakataong ito, hindi niya pinakilala sa pamilya. Sa probinsya nila, may lumang bahay sila. Lumipat si Carlo doon. Paminsan-minsan, umuuwi si Mama para silipin ang bahay. Isang araw, may napansin siyang kakaiba. May mga maliliit na damit ng bata sa sampayan. Doon nila nalaman ang totoo. Ang bagong girlfriend ni Carlo ay isang single mom. May anak na 3 years old. Hindi naman tutol si Mara sa ganitong sitwasyon. Pero alam niyang malaking responsibilidad iyon. Isang gabi, kinausap ni Mara ang kapatid niya. Hindi para pigilan siya, kundi para ipaalala lang ang reality. Carlo, Sabi niya, alam mo naman mahirap ang responsibility na papasukin mo, di ba? Sumagot lang si Carlo ng maikli. Relax ka lang, ate. Pagkatapos ng usapang yon, unti-unting nagbago ang routine ni Carlo. Mas madalas na siyang hindi umuuwi. Isang gabi, 2 gabi, minsan 4 na gabi siyang wala sa bahay. Si Mama naman, kahit anong oras, naghihintay. Hindi siya nagagalit, nag-aalala lang. Baka pagod lang. Pero alam ni Mara, hindi lang yon ang iniisip ng ina niya. Isang gabi, nag-message si Mara sa kapatid niya. Simple lang ang sinabi niya. Umuwi ka naman kahit saglit. Pagkalipas ng ilang minuto, may nag-reply. Pero hindi si Carlo. At ang reply ay maikli. Sa inyo na yang kapatid mo. Napahinto si Mara. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o magugulat. Hindi niya naiintindihan. Wala pa ngang napatunayan si Carlo. Umaasa pa rin sa allowance na kanilang ina habang naghahanap ng trabaho. Pero parang sila pa ang nagmumukhang kontrabida. Nang malaman ni Mama ang nangyari, tahimik lang siya. Hayaan mo na muna siya. Pero sa boses niya, ramdam ni Mara ang lungkot. Pagkalipas ng ilang araw, umuwi rin si Carlo. Hindi na napigilan ni Mara ang sarili niya. Ano ba ang plano mo, Carlo? Sumagot si Carlo ng mabilis. Ate, buhay ko naman to. Sa totoo lang,
Hindi yung girlfriend ni Carlo ang pinakamasakit para kay Mara, kundi yung pakiramdam na parang nakakalimutan ng kapatid niya kung sino ang tumutulong sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo pang naging bahira ang pag-uwi ni Carlo. At sa bahay, mas lalong naging tahimik ang lahat. Unti-unting may na-realize si Mara. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo kayang kontrolin ang mga desisyon niya. Hindi ibig sabihin na tumigil na siyang mag-alala. Pero natutunan niyang may mga bagay na kailangang matutunan ng isang tao sa sarili niyang paraan, kahit masakit panoorin. Para kay Mara, mananatiling kapatid niya si Carlo at mananatili siyang nag-aalala para sa kanya. Pero ngayon, mas naiintindihan na niya ang isang mahirap na katotohanan. Hindi lahat ng taong mahal mo handa nang tulungan ang sarili nila. At minsan, yun ang pinakamahirap tanggapin sa isang pamilya. Mara and Carlo's dynamic reflects a very familiar pattern in many Filipino families. One sibling becomes the stabilizer, while the other remains in a state of drift. Hindi ito dahil may mas mabuting anak at mas problemang anak. Madalas, it's a combination of timing, responsibility, and how each person responds to pressure. Si Mara naturally steps into the role of the responsible one, observing, anticipating, carrying emotional weight. Si Carlo naman appears to be navigating life reactively, making choices based on comfort, emotion, or escape rather than long-term direction. The quiet tension comes from imbalance. Habang si Mara ay laging nag-a-adjust, si Carlo doesn't seem to fully recognize the impact of his actions. Hindi naman siya necessarily masamang kapatid, pero kulang siya sa awareness. And that lack of awareness is what slowly exhausts someone like Mara. Hindi galit ang nangingibabaw, kundi pagod at disappointment. Kung ako ang titingin sa ganitong sitwasyon, parang may ilang bagay na pwede mong i-consider. Hindi siya rules, more like realizations lang na unti-unting magme-make sense. Una, hindi lahat ng concern kailangang maging control. Minsan, akala natin kapag mas nag-push tayo, mas makakatulong. Pero sa totoo lang, may point na nagiging pressure na siya instead of support. Pangalawa, boundaries don't have to be harsh. For me, hindi naman kailangan laging may confrontation. Minsan, quiet boundaries lang, yung alam mo sa sarili mo kung hanggang saan ka lang. Pangatlo, people grow at their own pace. Ang hirap tanggapin pero hindi pare-pareho ang timing ng mga tao. Kahit gusto mo silang mauna o magbago agad, hindi mo rin mapipilit. Pang-apat, love doesn't always mean fixing everything. Dati akala ko kapag mahal mo, dapat inaayos mo lahat. Pero minsan, being there without taking over is already enough. At panghuli, letting go of expectations is part of maturity. Siguro ito yung pinakamahirap. Yung tagapin na kahit pamilya mo sila, hindi mo hawak kung paano nila pipiliin mabuhay. May mga bagay na hindi mo kontrolado, kahit pamilya mo pa, at minsan, okay lang yon. Kung kayo ay nakakaranas din ng ganitong sitwasyon, hopefully may nakukuha kayong insights sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig at please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!